Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipinagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Naalala ko po, nung seminarista pa lang po ako, brother pa lang po ako, madalas po kami pumupunta sa Divisoria para bumili ng t-shirt na papatatakan. So alam na po namin, may suki na po kami doon. At syempre natuto po kaming humingi ng tawad. So alam na namin yon, expertise na namin, as much as possible, dapat makaka-save kami. Makakaipon para meron pa kaming magagastos. So ngayon po, alam ko po, ang bawat isa po sa inyo, marunong pong humingi ng tawad. Pero hindi lang po paghingi ng tawad kapag may bibilin po tayo. Sana marunong din po tayo humingi ng tawad kapag tayo ay nagkukulang, kapag tayo ay nagkakasala. Marunong po ba tayong humingi ng tawad? Yung salita nga pong tawad, yun nasa gitna po noon, may mabubuo tayong salita. At yun po ang salitang awa. Napakahalaga po ng salitang awa. At yun po'y magandang paalala sa atin. Makakapagbigay rin po tayo ng tawad kung po tayo ay merong awa. At sino po yung ehemplo natin dito? Walang iba po kundi ang ating maawaing Diyos na ibinigay ang kaisa-isa niyang anak upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kahit di po natin deserved, kahit napakakasalanan po natin, sabi nga po ni Pope Francis, ang simbahan ay bukas para sa mga makasalanan. At ang bawat isa po sa atin ay makasalanan. Kung tayo ay pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ganun din po ang paalala niya sa atin para sa ating mga kapatid na nagkakasala sa atin. Marunong po tayo humingi ng tawad. Sana marunong rin po tayo magbigay ng tawad sa ating mga kapatid o kapitbahay. Kaya nga po napakaganda po ng ebanghelyo po natin. Meron pong advice na sinasabi sa atin kung paano tayo magkakapagpatawad at sa pamamagitan nun ng pakikipag-usap sa ating kapatid na nagkasala sa atin. Problema po, instead po na kinakausap po natin yung nagkasala sa atin, kinakausap po natin ibang tao. Naghahanap tayo ng kakampi para mas makapagsalita tayo ng hindi na ganun kaganda sa ating mga kapatid. Kaya pong sabi sa Ebanghelyo, kausapin mo yung nagkasala sa'yo. Baka kasi siya hindi niya alam na mayroon pala siyang hindi magandang nasabi o nagawa sa iyo. Nang sa gayon, pag nakinig siya, magbabalik ang inyong relasyon. Pero kung hindi siya nakinig, sabi po sa Ebanghelyo, that's the time nakakausap tayo ng iba.
Nang sa gayon ay masasamahan kayo para kayo ay magkabalikan ng loob. At kung hindi, ay pupunta na sa simbahan. Napakaganda po ng paalala po sa atin. Marunong tayo humingi ng tawad, matuto rin tayong magbigay ng tawad. At ito po ay ang napakagandang katangian ng Diyos. Siya ay puno ng awa. Pero paano po natin may bibigay ito? Sabi nga po sa ating kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yung awa pong ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, dapat ay maisa sa buhay natin sa ating mga kapatid. Andito nga po tayo ngayon. Nagsisimba po tayo ngayon. Pero paglabas natin dito, galit agad tayo. Huwag po ganun. So yung awang natatanggap po natin, lalong-lalo na pag tinanggap natin si Jesus sa banal na Eucharistia, ito pong awang ipinagkaloob niya, ito po yung ipagkakaloob natin sa ating kapwa. Ang tanong, Father, sino po ba yung kapwa namin? Yung salita pong kapwa galing po sa dalawang Filipino words, ka at puwang. So yung kapwa po natin, yung kapuwang natin, someone whom we share space with. Yung nakatapak din sa lupa. Meron po bang lumulutang dito? Wala po, di ba? So, bawat isa po natin ay ating kapwa. Kapuwang. Nang sa gayon, wala po tayong kagalit. Tandaan po natin, ang taong may kagalit, lumiliit ang mundo. At instead na madala natin sila sa Diyos, mas lalo silang lumalayo sa Diyos. Lalo na sa mga taong nagsisimba. Pag may kagalit tayo, ang laging sasabihin nun, simba ng simba. Pero mga away. Huwag po sana ganun. Madala natin ang ating kapwa sa simbahan. Bakit? Sabi nga po towards the end of our gospel, if there are 2 or 3 who are gathered in my name, God is in our midst. At pakikinggan niya ang ating mga dasal. Nakikinig ang Diyos sa ating mga dasal. Sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na misa, ialay po natin sa Diyos yung mga kumikirot sa puso natin, yung mga naiipong galit po natin. Nang sa gayon tulad po niya, matuto po tayong magpatawad. Amen.